Hello po, Ma'am Jenny. Ang tanong ni Ma'am, why lumipat ka, sir? Sorry to ask. That's okay po. Lumipat po ako kasi napaka-toxic nung admin ko. Although I'm so grateful to her that she gave me a job offer na matrabaho dito, but honestly, napakahirap niyang katrabaho. It was draining. I lost weight, and then I would just I was so depressed and I had anxiety working with her. And masasabi ko talaga na hindi lang ako yung ganun kasi um, 8 or 9 kami na hindi na bumalik sa school. And ayaw na niya akong kunin for the next school year, which was expected already din kasi lagi niya akong nilalak sa office niya. Ang dami niyang sinasabi sa akin ng mga hindi maganda na hindi ko rin naman na-record. Pero okay lang, I feel so blessed in my new school. Ang bait ng admin ko ngayon, super. Hello ma'am, yes ma'am. So, at least nalagpasan. Amping diha. Amping pod always ma'am. Yeah, I'm so happy with my current school, no? Hindi katulad talaga last year. Actually, last year kay pag-usap na ako sa HR, tutulungan niya daw ako pero hindi lang ipapasabi. Pero ako, sabi ko ayoko na talaga kahit mag-record pa ako ng mga sinasabi niya, kahit ang dami niyang ginawang mali sa akin, parang ayoko na siyang makatrabaho pa. Actually, napaalis na yan siya sa school na yun, tapos pinabalik. Nung bumalik siya, ang daming umalis rin sa school. And then, kung sa self-assessment ko naman, sabi ko, I've been working since I was 16. I had 7 or 8 jobs already. So kung sasabihin mong trabaho or work ethics, yung gamay na gamay ko na yun. Pero may something talaga sa kanya, tapos ipapafeel niya sa'yo na may mali sa'yo. Yun bang super toxic talaga. Hi po, Ma'am Sherry Lovia. Ang tanong po ni Ma'am, how much po ang salary? Malaki po yung sahod. Masyasya ka talaga sa job offer na ang laki. Yung teacher 1 salary mo for 1 year in DepEd, makukuha mo dito ng 1 month. Again, yung DepEd salary mo for 1 year, makukuha mo dito in a month. Pero, of course, America, so gas, carpool, rent, grocery, dollar yung kita mo, dollar yung sahod mo, dollar yung kita mo. Ano ba yan? Dollar yung sahod mo, dollar rin yung expenses mo. Ang maganda lang, every 2 weeks ay sahod. So, hindi pa nauubos yung unang sahod mo, may sahod ka na naman. So, may maitatabi ka talaga. And then, ako may mga loans pa ako, kaya binabayaran ko din yun. Pero may konting savings na din. Hello po, Sir Jose. Ang sabi po ni Sir, I must say quality of life is far different here. If I am earning the same amount in the Philippines, then I might stay. 100% agree. It's more fun in the Philippines. Kung nasa Pilipinas kayo at nagdadalawang isip pa kayo mag-abroad, iba talaga yung buhay sa abroad. At kapag nakapag-abroad na kayo, dun nyo talaga masasabi, it's more fun in the Philippines. Malapit yung family mo, yung friends mo, yung mga sari store. Everything entertaining is just around the Philippines. Cold spring, hot spring, mga dagat. Kasi ang laking benefit niyan sa mental at emotional health natin. Dito napakatahimik, napakaiba ng buhay. Malayo ka sa family mo. On my first year, every Sunday, umiiyak na ako. Kasi bukas Lunes na naman, trabaho na naman. Hello to Ma'am Jang Nara. Sir LPT here po. Ilang years yung experience needed para maka-apply tayo sa labas or sa ibang bansa? 2 years po and currently teaching. And then, para makapa-apply po kayo, marami pong links or makaka-search po kayo sa Google ng mga school districts. I-search nyo yung state, Arizona, North Carolina, Florida. Tapos, i-search yung school district, yung HR. Doon nyo makikita yung mga links na pwede po kayo mag-apply. So, 2 years lang. And then, kailangan lang LPT. Kailangan may state teaching certification. And then, transcript evaluation. So, ang pinaka-importante po talaga is ma-ace nyo yung interview. Hello po, ma'am. Kind Heart is me 416.
What year dapat start mag-apply, sir? Planning to apply next year. Sana matuloy. Yes po, ma'am. God bless po. Sana matuloy yung pag-a-apply ninyo. Actually, I started applying 2020. Oh, 2020. Kasi nag-pandemic, I was so frustrated during pandemic kasi akala ko makakaalis na ako. Yun bang, this is the year na mag-a-abroad na ako. And then, nagka-job offer ako 2022 na. Never din ako na-interview since 2020. So, it took me 2 years. Nag-apply ako ng more than 50 districts. Never ako na-interview. So, isang beses lang ako na-interview. Tapos, nagka-job offer na ako agad 2022. So, anytime you're ready, ma'am, mag-apply na po kayo. God bless. Hi, Ma'am Sharp. So, si Ma'am parang nandito rin to sa USA. Sabi ni Ma'am, it is a lot of struggle. Totoo. It's a lot of struggle talaga to be here. First 6 months mo, first year mo, para kang magdadalawang isip kung mag-i-stay ka pa ba or uuwi ka na. So, it's a lot of self-discovery. It's a lot of faith to be here. And then, dito talaga may tetest yung mo. Masasabi ko, ito yung pinakamahirap na ginawa ko sa buong buhay ko, yung magturo dito sa Amerika. Pero, it's worth it. Kasi, nabibili mo yung gusto mo, nababayaran yung mga utang mo. You can provide more for your family. So, sa mga gusto mag-apply, balansehin nyo yung mga priorities. Always pray for guidance din kung ano ba yung mas mabuti para sa inyo. Hello po, Dreamer90. Tanong niya, pwede kahit hindi sa Pinas nag-teach now? Dito kasi ako sa Thailand nag-teach 6 years na. Thanks, sir. Pwede lang po na hindi kayo nagturo sa Pilipinas. As long as ma-ace nyo yung interview, currently teaching po kayo. But I'm not sure when it comes to the visa interview kung kailangan nyo ba umuwi ng Pilipinas para dun nyo i-print yung DS 2019 at dun kayo mag-visa interview. Because feel ko parang ganun, parang pag natanggap ka na, may job offer ka na, parang instruction is uuwi ka ng Pinas, dun mo kailangan matake yung visa interview mo. But I'm not sure po if someone knows, please comment po kung tama ba yung sinasabi ko na pag nagka-job offer siya, visa interview, Pinas ba or sa Thailand? Hello, Ma'am Lorraine Toquero. Ang tanong po ni Ma'am, what can you suggest teach FCE, which means Foreign Credential Evaluation? FCE muna or mag-apply? In my case po kasi, I was recommended ng friend ko na si Leian. It was a day before the interview. Like, ngayong umaga na to, sinabi niya ako na pwede na ako ma-interview. Next morning, interview ko na. So, yun yung maganda, recommended ka. So, mabilis lang. Pero kung walang magre-recommend sa'yo, advantage talaga na may credentials ka na. Kasi when you apply through their websites, you cannot proceed. Some schools or some school districts, you cannot proceed without uploading 3 or 5 documents, which includes FCE, transcript, teaching certificate, recommendation letters. Hello, Ma'am IG with Julia PH. Ang tanong ni Ma'am, Intrax requires payment upon application. Once paid, mabilis lang po ba yung approval? Thanks po. Yes, Ma'am, mabilis lang po, but depende rin po sa month na nag-a-apply kayo. The earlier, the better, kasi wala pa masyadong pending. Wala pang masyadong pending ng teachers na nagwe-wait ng approval sa Intrax. Kasi kahit na may job offer ka na, kung wala pang visa sponsor, mahirap din, no? So, our goal is to have our visa before class starts, or kailangan makapunta ka ng Amerika before pa yung teacher's training para prepared ka talaga pagpunta dito at bago ang pasukan at labanan sa mga estudyante. Pero yung mga visa sponsor, pera-pera lang din yan. Noon, $35 lang paglilipat ka ng school, ngayon $750 na. Hindi mo naman kailangan magmadali. At hindi mo din pwedeng ipilit yung mga bagay na imposibleng mangyari. Enjoyin mo lang yung buhay mo sa ngayon.
May tamang panahon para sa mga ninanais mo. Naniniwala ka ba sa tadhana? Darating din tayo doon.